Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uring System. Kabanata 2441 nagbubukas muli ang avatar ng batas. Ang tanong na ito ay bahagyang nag-alinlangan kay Tianting. Hindi sa may gustong itago si Tianting, ngunit ang sagot ay tila alam ng lahat. Siyempre, si Tianting ay hindi nang ahas na mag-alinlangan at direktang sumagot. Ang pagpasok sa main god battlefield ay maaari lamang gawin sa pamamagitan ng teleportation token na ipinagkaloob ng God Lords at Heavenly Kings. Pagkatapos ng lahat, kapag ang main god battlefield ay sarado, ito ay naging isang ipinagbabawal na zone. Tungkol sa Kunlun God Domain, narinig ko na ang ilang mga lihim na CP na ito ay ginamit din sa Kunlun na mga sekretong lihim na ito. Pagkatapos ng mga lihim na daanan ng Diyos, ang Kunlun ay magagamit para makapasok sa mga lihim na sekreto sa digmaang ito, selyadong. So, walang paraan. Bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan. Naisip ni Tianting na nagalit si Yezuan at mabilis na nagpatuloy, hindi, parang wala talagang pagkakataon. Minsan kong narinig na sa loob ng 8 Great God Generals, Palaces, bawat isa ay may hawak na isang espesyal na lihim na kaharian na humahantong sa parehong Kunlun God Domain at Demon God Domain. Muling sumimangot si Yezuan, ano ang silbi ng sinasabi mo? Hindi mo ibig sabihin na patayin ko ang mga God General na iyon at sakupin ng two-way secret realm, di ba? Saglit na hindi nakaimik si Tianting, nalilito at may gustong sabihin. Gayunpaman, ikanaway ni Yezuan ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi na niya kailangan pang sabihin. Dahil ang impormasyong ibinigay ni Tianting ay tila hindi gaanong nagagamit. Siyempre, ang pag-alam tungkol sa 8 two-way na lihim na kaharian ay hindi masama, marahil ay maaari niyang subukan ang mga ito sa hinaharap. Tumingin si Yezuan kay Tianting Beast. Ang likas na banal na kakayahan ng Tianting Beast ay napakahusay. Maaari itong gamitin ni Yezuan. Sayang naman ang papatayin ng ganito. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, direkta niyang dinala ang Tianting Beast sa Devouring Space. Pagkatapos ng lahat, kapag nakapasok na ito sa Devouring Space, ang Tianting Beast ay ganap na makokontrol ni Yezuan at hinding-hindi makakasalungat sa kagustuhan ni Yezuan. Malinaw na alam ni Yezuan sa kanyang puso na ang pagdadala nito sa Devouring Space ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa Tianting Beast sa maikling panahon. Gayunpaman, habang lumalaki ang Tree of Lost, unti-unting lumalakas ang Devouring Space, at maaaring maging kapaki-pakinabang ito sa hinaharap. Hindi niya inaasahan na maging ang Tianting Beast ay walang masyadong pahiwatig. Bahagyang umiling si Yezuan sa pagkabigo. Ang kanyang tingin ay mabilis na natipon sa nakapalibot na mga banal na hayop. Ang mga Divine Beast na ito ay pawang mga henyo ng Demon God Domain, at marahil sa hinaharap, sila ay magiging mga kaaway ng Kunlun God Domain, naging mga kaaway ni Yezuan, kaya sa sandaling ito, pinatigas ni Yezuan ang kanyang puso at naghanda na patayin silang lahat. Sa halip na iwan ang mga henyong ito ng Demon God Domain para maging mga kaaway sa hinaharap, mas mabuting patayin na sila ngayon. Tama, magpapamassacre si Yezuan, dahil napakalinaw ni Yezuan na balang araw ang mga tao dito ay magiging mga kaaway ng Kunlun God Domain, na magiging mga sariling kaaway ni Yezuan. Bukod dito, kahit na hindi kumilos si Yezuan, malamang na hindi pa kakawala ni Uyangzu ang mga taong ito. Masasabing ang mga henyong ito ay malamang na kumain ng mga tao. Sa mata ng mga tinaguriang henyo ng Demon God Domain, ang sangkatauhan ay pagkain lamang. Kaya, ano ang dahilan ni Yezuan para bigyan sila ng pagkakataong mabuhay? Megatron, anyo ng sandata, patayin. Kasabay ng utos ni Yezuan, agad na nag-activate ang Megatron, direktang. Kinokontrol ang dalawang God-slaying sword at nagmamadaling lumabas. Kasabay nito, nagmamadali ding lumabas si Uyangzu. Mula nang itatag ito, ang Water Moon Cave ay nakatagpo ng madugong sakuna sa unang pagkakataon. Ang isa pang kahulugan ng henyo ay hindi sapat na lakas. Ang dahilan kung bakit sila tinawag na mga henyo ay dahil ang kanilang potensyal ay napakataas, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang kanilang lakas ay napakalakas. Marahil sa hinaharap, lahat sila ay magiging malakas, ngunit sa ngayon, wala silang ganoong uri ng malakas na lakas,
at hindi sila bibigyan ni Yezuan ng oras upang lumago. Nagpatuloy ang paglipad ng God-slaying sword, at sunod-sunod na henyo ang nahulog. Sa buong Watermoon Cave, patuloy ang panaghoy. Ang mga banal na henyo ng hayop ay nagbago sa kanilang tunay na anyo, sinusubukang lumaban o makatakas, ngunit sa kasamaang palad, ito ay walang silbi. Si Yezuan at Uyangzu ay tila dalawang Diyos na pumapatay sa lahat ng paraan. 1, 2, 3. Masyadong tamad si Yezuan na alalahanin kung ilang divine beast henyo ang napatay niya, dahil hindi na kailangan. Anyway, hanggat may lumitaw na kaaway sa kanyang paningin, walang makakatakas sa kanila. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pag-aalsa ay hindi nagtagal. Sa panahong ito, hindi tumigil ang mga elders sa Watermoon Cave sa paghahanap kina Yezuan at Uyangzu. Ngayong lumitaw na ang dalawa, natural na agad nilang naakit ang pagkubkob ng mga matatanda. Boy, how dare you be presumptuous in my Watermoon Cave, nililigawan mo si kamatayan. Isang elder ang mabilis na sumugod patungo kay Yezuan, patuloy na naglalabas ng malakas na liwanag mula sa kanyang katawan, at kasabay ng pagmamadali patungo kay Yezuan, na-activate na niya ang kanyang likas na banal na kakayahan. Ito ay isang powerhouse na nilinang mula sa isang higanteng porcupine. Masasabing siya ang ipinagmamalaki ng angkan ng porcupine. Pagkatapos ng lahat, ang talento ng porcupine ay karaniwang mababa, at ang kakayahang maglinang sa God Emperor Realm ay itinuturing na bihira. At ang Divine Beast Powerhouse na ito ay isang 7th rank lower God Emperor. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang isang 7th rank lower God Emperor sa harap ni Yezuan. Hindi man lang nag-abala si Yezuan na alalahanin ang God-slaying sword, basta-basta lang siyang sumuntok, at isang malakas na puwersa ang biglang sumabog. Boom! Sa isang suntok lang, pinalipad ni Yezuan ang matanda ng porcupine. Gayunpaman, hindi pinatay ng suntok na ito ang matanda sa porcupine. Ang porcupine elder ay pinalipad ng suntok ni Yezuan, at siya ay natakot. Nakatayo sa malayo, umuubo ng dugo, hindi siya ng ahas na sumulong. Gayunpaman, sa oras na ito, dalawa pang matatanda ang dumating. Ang dalawa ay unang napatingin sa porcupine elder, pagkatapos ay tumingin sa isa't isa at sumugod kay Yezuan. Ding! System notification, ang itinalagang target ay isang 4th rank middle god emperor realm, inirekomenda na umiwas kaagad ang host. 3 antas na mas mataas kaysa kay Yezuan. Tunay na napakalakas, ngunit huwag isipin na ang pre-title ng permanenteng venerable rank ni Yezuan ay para lamang palabas. Kahit 3 antas ang taas nito, walang pakialam si Yezuan. Ang dalawang matanda ay bawat isa ay nagbago sa kanilang tunay na anyo, dahil silang dalawa ay ang uri ng mga banal na hayop na maaari lamang gamitin ang kanilang pinakadakilang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa kanilang tunay na anyo. Ang dalawang matatandang ito ay talagang isang tigre at isang leon. Umuungol, dalawang galit na dagandong ang tumunog, at ang dalawang makapangyarihang divine beast na ito ay naglunsad na ng kanilang mga pag-atake. Naglunsad sila ng dagandong ng tigre at ngungol ng leon. Sa simula, agad na sumambulat ang marahas na sound wave, direktang bumubuo ng isang malaking ipoypo at umatake kay Yezuan. Gayunpaman, walang pakialam si Yezuan sa gayong pag-atake. Sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang kamay, isang malakas na puwersa ang inilunsad, na direktang nagpakalat sa ipoypo. At ang dalawang dakilang Divine Beast Elder ay muling sumalakay. Matapos magbagong anyo ang dalawang ito sa kanilang tunay na anyo, hindi na sila gumamit ng anumang mahika na armas, dahil ang kanilang tunay na anyo ay sinanay na upang malampasan ang karamihan sa mga sandatang mahika. Kahit na ang isang casual na pagwagayway ng kanilang mga kamay ay magkakaroon ng malalaking claw lights na kumikislap, na hindi mas mahina kaysa sa ordinaryong magic weapon lights. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at agad na nag-activate ng Law Avatar. Maluwalhating Empress Law Avatar. Ang Glorious Empress ay dating isang henerasyon ng powerhouse sa God Realm Continent. Ang ilang mga dakilang banal na kakayahan na siya ay mahusay sa ay halos hindi malulutas. Ang unang banal na kakayahan ay tinawag na Glorious Dance. Kapag na-activate na ang banal na kakayahan na ito, maaari nitong mawalan ng kakayahan ng mga kaaway na kontrolin ang kanilang sarili sa loob ng isang partikular na saklaw,
at hindi sinasadyang sumayaw sa lugar. Kabanata 2442 ang maningning na reyna. Ang pangalawang supernatural na kapangyarihan, na tinatawag na Brilliant Glory, ay isang supernatural na kapangyarihan na maaaring gumamit ng kapangyarihan ng batas ng liwanag upang i-condense ang isang malaking singularity, at sa gayo'y pumutok ang mga nakakasakit na tao. Ang supernatural na kapangyarihan na ito ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa loob ng isang tiyak na saklaw sa maikling panahon. Ang pinsala, na sinamahan ng unang mahiwagang kapangyarihan, ay natural na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kaaway. Bilang karagdagan sa dalawang supernatural na kapangyarihang ito, ang ikatlong supernatural na kapangyarihan ay walang alinlangan na mas nakakatakot. Ang ikatlong supernatural na kapangyarihan ay tinatawag na Brilliant Destruction. Kapag na-activate na ang mahiwagang kapangyarihang ito, hanggat nasa ilalim ng liwanag ang nakalock na target, patuloy itong mapipinsala ng malaking sinag ng liwanag na bumabagsak mula sa kalangitan. Ang mga aspetong ito ng dharma ng katawan ng 10,000 ay mahirap makuha, at ang oras ng paglamig ay napakatagal, ngunit walang duda na ang pinsala na sumabog ay lubhang nakakatakot. Sa oras na ito, ipinatawag ni Yeshua ang batas ng maningning na reyna, at sa sandaling lumitaw ito, nagkaroon ng nakakatakot na pamimilit. Ang dalawang matanda, ang tigre at ang leon, ay bahagyang natigilan, ngunit hindi sila sumuko sa pag-atake, ngunit patuloy na sinunggaban si Yeshua. Sa pagitan ng dalawang elder, ang dalawang elder ay mabilis na nagsanib at pinaandar ang kanilang pinagsamang supernatural na kapangyarihan, ang tigre at leon na baliw na demonyo. Ang tiger at lion maniac ay isang kombinasyong kasanayan na patuloy na naperpekto ng dalawang matatanda sa ilalim ng taset na pagtutulungan ng 10,000 taon. Masasabing kapag na-activate na nilang dalawa ang mahiwagang kapangyarihang ito, halos katumbas na ito ng perpektong pagsasanib ng kanilang mga lakas, na sesabog. Ang attack power na lumalabas ay hindi lang kasing simple ng 1+1. Saan man tumatakbo ang dalawa, bumukas ang mga ulap at kumalat ang hamog, at kahit na dahil sa bilis, mayroong isang napakalakas na proteksyon ng ipoipo sa paligid ng kanilang mga katawan. Nakalulungkot, kahit na, ito ay walang silbi. Isayaw mo ako. Ngumiti si Yeshua at ikanaway ang kanyang kamay, at agad na bumaba ang mahiwagang sayaw ng kinang. Natigilan ang dalawang matanda nang hindi sinasadyang huminto ang kanilang mga katawan, at hinayla pa sila ng ilang mahiwagang batas, sumasayaw sa pwesto. Bagamat maikli ang oras na ito, sapat na iyon para magpanik sila, dahil umabot na ang pag-atake ni Yeshua. Brilliant Glory. Isang malaking grupo ng liwanag ang direktang pumuligid sa dalawa, at pagkatapos ay mabilis na lumiit ang grupo ng liwanag. Tumingin si Yeshua sa light group at mahinang sinabi, "Bang!" Kasabay ng pagsasalita ni Yeshua, ang ilaw na grupo ay nag-condense na sa sukdulan, at isang malakas na putok ang biglang sumabog. Boom! Sa isang malakas na putok, ang patuloy na condensed light energy ay sumabog sa isang iglap. Ang malakas na puwersa ay direktang bumalot sa dalawang matanda dito. Pagkatapos ng pagsabog, duguan na ang dalawang matanda at kinailangang bumagsak sa lupa. Kasabay ng paglipag nila, hindi nilayon ni Yeshua na palayain sila. Ang pagkamatay ng kaluwalhatian, isang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit. Ang dalawang matanda ay magkasamang tumayo dahil sa paggamit ng fusion magic power, ngunit ngayon, sila na ang naging ugat mo at ng iba pa. Sa isang iglap, kahit isang matanda ay tila naramdaman na ang kanyang katawan ay natutunaw. Sa totoo lang, natutunaw na ang kanilang mga katawan. Ang kapangyarihan ng batas ng liwanag, ngunit gaano man katigas ang iyong katawan, hanggat hindi mo pa nararating ang tunay na sinag ng liwanag, maaari mo itong pinuhin. Ang kahangahangang pagkawasak na ito ay humiram ng batas ng liwanag, ngunit pinapatay nito ang kaaway sa pamamagitan ng pagdadalisay. Sa madaling salita, ang pagkalipol ng kinang ay upang pinuhin ang kaaway sa liwanag bilang isang materyal. Siyempre, hindi matatapos ang pagpipino na ito, dahil matutunaw ang resulta. Nakakakilabot na eksena ito. Ang dalawang makapangyarihang elder ng Shuyu Cave Mansion ay talagang natunaw sa harap ng mga mata ng lahat. Sa oras na ito, ang mga matatanda sa paligid, na naglakas loob na gumawa ng isang bagay, lahat ay tumingin kay Yeshua ng may takot. Ang isa sa kanila ay malakas na nagtanong kay Yeshua,
Sino si Zoncha? At ano ang pagdiriwang kasama ang aking Shuyo Cave Mansion? Ang aking Shuyo Cave Mansion ay isang pampublikong cave mansion na itinayo bilang tugon sa utos ng Panginoon ng Diyos, at sinumang henyo ay maaaring pumasok sa pagsasanay. Ayokong makipagkumpetensya sa mundo, bakit ako hiniling ni Zoncha para sa gulo sa mansion ng Shuyo? Tahimik na umiling si Yezuan, marahil sa Demon God Realm na ito, ang iyong Shuyo Cave Mansion ay hindi makikilala sa mundo, ngunit sa kasamaang palad, itong mga Divine Beast henyo na iyong nilinang ay lilito sa pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos sa madaling panahon, at ang Kunlun God Realm kung sila ay mga kaaway, kung gayon hindi sila maaaring palayain ni Yezuan. Hindi pinansin ni Yezuan ang mga matatanda, ngunit sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, diretsyo niyang nilamon ang singsing na tiyan ko na iniwan ng dalawang elder, ang tigre at ang leon. Ang pagiging mahinahon ni Yezuan ay naging dahilan upang hindi makapagpasya ang mga matatanda sa paligid niya. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung ano ang mga card ni Yezuan. Sa kabilang banda, si Uyang Zhu, na umaasa sa kanyang mataas na kaharian, kahit na wala siyang ganoon kalakas na paraan gaya ni Yezuan, pinatay din ni Shan ang ilang elder ng Demon God Realm ng sunod-sunod. Ano nga ba ang hiningi ni Zunjia, at bakit kayo ay kaaway ng aking Shuyo Cave Mansion? Kung mali ang aking Shuyo Cave Mansion, kung gayon handa akong bayaran si Zunjia para sa pagkawala, at mangyaring itigil kaagad si Zunjia. Nagsalita ang isa pang matanda. Ang katawan ng matanda na. Ito ay isang maitim na unicorn, kaya sa paligid niya, ang itim na enerhiya ay patuloy na nakakasagabal. Bahagyang tiningnan ni Yezuan ang mga taong ito, ngunit hindi talaga siya handang bumitaw. Siyempre, alam ni Yezuan sa kanyang puso na kapag ang mga matatandang ito ay bumaril na, hindi na ito mahawakan ni Yezuan. Higit pa rito, hindi pa lumilitaw ang may-ari ng kuweba ng Shuyo Cave Mansion at ilang makapangyarihang tao. Sa sandaling lumitaw sila, kung gayon si Yezuan ay malamang na hindi isang kalaban. Naiintindihan pa rin ni Yezuan ang prinsipyo ng pagtanggap nito sa sandaling makita mo ito. Ngunit kung hindi mo mabablackmail ng gusto ang Shuyo Cave Mansion, ito ay isang basura. Okay, maaari kong ihinto, ngunit ikaw, ang disipulo ni Shuyo Dongfu, ay lumamon sa aking angkan, paano ito mahalaga? Ang mga salita ni Yezuan ay hindi mali. Hindi ba ang lahi ng tao ay ginagamit bilang pagkain ng mga banal na hayop na ito? Gayunpaman, hindi sinabi ni Yezuan na ito ay isang lahi ng tao. Kung tutuusin, kung sasabihin niya na siya ay isang lahi ng tao, gagawin lamang nito ang pag-atake ng mga matatanda ng ligaw. Nang marinig ang mga salita ni Yezuan, tila may naintindihan ang mga elder, ngunit halatang mali ang iniisip nila. Sa Demon God Realm, maraming malalakas na lahi ang gumagamit ng mahihinang lahi bilang pagkain, na masasabing isang napaka-normal na bagay. Gayunpaman, ang premise na ito ay lakas. Kung ang lakas ay hindi sapat, pagkatapos ay ito ay kakainin ng iba, at ito ay magiging malas. Sa oras na ito, halatang hindi naiintindihan ng mga matatanda ang kahulugan ni Yezuan, at inisip na ang ilan sa tribo ni Yezuan ay pinatay at nilamon ng mga disipulo ng Shuyo Cave, kaya pumunta sila upang maghayganti. Ganito pala, pero medyo hindi makatwiran para kay Zunjia. Sinong alagad ng Shuyo Cave Mansion ko ang gumawa ng ganyan? Pwede mong guluhin ang pamilya niya, bakit buong Shuyo Cave Mansion ko ang pinupuntirya mo? Oo, pagkatapos ay sinabi ng mga disipulong iyon na sila ay mga disipulo ng Shuyo Cave Mansion, at walang nang ahas na saktan sila, paano ito ipapaliwanag? Anyway, ito ay isang panloloko, kaya walang pakialam si Yezuan. Ano ba, may ganyan? Nang marinig ang sagot ni Yezuan, halatang medyo galit ang mga matatanda. Sa sandaling ito, isang pulang figure ang bumaba mula sa langit. Tingnan ang Great Elder. Dumating na pala ang Great Elder ng Shuyo Cave Mansion. Ding, nag-uudyok ang system, ang itinalagang target ay ang ikapitong ranggo na may mataas na antas na God Emperor Realm, at inirekomendang umiwas kaagad ang host. 7th Rango Superior God Emperor. Kabanata 2443 Pagpigil. Masasabing imposibleng lumaban si Yezuan. Si Yezuan ay lihim na mapagbantay, at napagpasyahan na niya sa kanyang puso na ang dakilang elder ay may pagbabago at agad na tumakas. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ng matanda ay nagpatigil kay Yezuan.
Dahil hindi ko ito alagad ni Shui Dongfo, dapat ibigay ang kabayarang ito. Anak, ang mga mapagkukunan sa Universe Ring na ito ay dapat na iyong kabayaran. Pagkatapos ng isang kaway, talagang binigyan niya si Ye Zuan ng Universe Ring. Nagtataka si Ye Zuan sa kanyang puso, paano nakakapagsalita ang lalaking ito ng maayos. Hindi, natatakot ako na ang mga bagay ay hindi ganoon kasimple. Tamang-tama, sa oras na ito, ang dakilang elder ay muling nagsabi, Anak, kailan ang iyong 10 buntot na Diyos na Fox Clan ay nanirahan sa labas ng mundo, kailan ka talaga nakapasok sa mainland? 10-tailed fox. Biglang naisip ni Ye Zuan ang katawan ng Brilliant Queen. Ang katawan pala ng napakagandang reyna ay isang 10-tailed fox. Halatang mali ang pagkakaintindi ng matanda at inakala niyang isa siyang 10-tailed fox. Pagkatapos ng lahat, ginamit ni Ye Zuan ang mahiwagang kapangyarihan ng 3 makikinang na empresses ng sunod-sunod, at ito rin ang orihinal na kapangyarihan ng mahiwagang 10-tailed fox clan. Napagtanto ito ni Ye Xuanming, at bahagyang kumulo ang mga sulok ng kanyang bibig. Kahit anong 10-tailed fox siya, hindi gaanong makontrol ni Ye Zuan. Hanggat nakuha niya ang mga benepisyo, ito ay sapat na. Fair na, gamit ang isang kaway ng kamay ni Ye Zuan, kinuha niya si Uyang Zuli at hindi pinansin ang matanda. Malinaw, ang elder na ito ay labis na natatakot sa 10-tailed fox clan. Nang makitang kalmadong umalis sina Ye Zuan at Uyang Zu, hindi naintindihan ng ilang ordinaryong elder ang ginagawa ng mga elder, kaya nagtanong sila, Elder, hindi ba natin pwedeng hayaan na lang tayong dalawa na umalis ng ganito? Pinatay nila ang napakaraming mga disipulo natin, at kapag ang mga angkan ng mga disipulong iyon ay panagutin bumaba ka, paano natin ito haharapin? Ang unang elder ay tumingin pabalik sa matanda, at sinabing walang pakialam, sabihin mo sa kanila, kung sino man ang may opinyon, dumiretso sa 10-tailed God Fox Clan para tanungin ang kasalanan, basta may lakas sila ng loob. Elder, hindi ko alam kung ano ang espesyal sa 10-tailed fox, bakit ka natatakot? Ang pangunahing katawan ng Panginoong Diyos ay talagang isang 10 buntot na sorrow. Sabi mo, kung alam ng Panginoong Diyos na ang kanyang angkan ay nilamon ng aking alagad ni Shui Dongtian, ano ang magiging kahihinatnan nito? Hindi ko alam na ang ilan sa iyong mga angkan ay pinugutan ng ulo ng taong ito, ngunit sinasabi ko sa iyo ang totoo, manalangin ng mabuti, ipanalangin na ang gulo para sa iyo ay hindi malayo. Ano, halos lahat ng matatanda ng Shuyo sect ay nagulat. Ilang tao ang nakakaalam kung ano ang katawan ng Diyos na Panginoon ng Demon God Realm, ngunit ayaw nilang malaman ng elder na ito. Kung ito ang kaso, kung gayon, hayaan ang pagpapalitan ng mga mapagkukunan para sa kapayapaan, kahit nahilingin sa kanila na ibigay ang mga mapagkukunan ng buong pangkat etniko, lahat sila ay handa. Halos agad-agad na natagpuan ng lahat ng matatanda ang nakababatang henerasyon sa kanilang angkan, gaano man karami, at nagsimula silang turuan ng sama-sama. Sapagkat napakalinaw nila sa kanilang mga puso, kung ang usaping ito ay hindi mapangasiwaan ng mabuti, ito ay magiging kapahamakan ng genocide. Ang pakikipagkumpetensya sa pangunahing lahi ng katawan ng Panginoon ng Diyos, hindi ba iyan ay panliligaw sa kamatayan? Siyempre hindi alam ni Ye Zuan na hindi sinasadya, nagpanggap siyang kaparehong angkan ng Diyos na Panginoon ng Demon God Realm. Sa oras na ito, binuksan na ni Ye Zuan ang Chen Kun Ring na ibinigay sa kanya ng Great Elder. Ngunit nang makita niya ang mga mapagkukunan sa Chen Kun Ring, nagulat na lang si Ye Zuan. Siya ay orihinal na bumaba sa mga hagdanan lamang dahil ang unang matanda ay nagbigay sa kanya ng isang hakbang, at pagkatapos ay umalis, ngunit hindi niya inakala na ang unang matanda ay talagang nagbigay sa kanya ng kabayaran, at ito ay mayaman. Masasabing ang mga mapagkukunan sa Universe Ring na ito na ibinigay ng Great Elder ay 12-12 beses kaysa sa pinagsama-samang lahat ng mapagkukunan sa Ye Zuan. Siyempre, kalahati ito ng imbentaryo ng Shuyo Cave Mansion, na natural na marami. System, uriin ang mga mapagkukunan, iwanan ang mga mapagkukunan na kapakipakinabang sa akin, at lunukan ang iba pang mga mapagkukunan ng magkasama. Kasunod ng utos ni Ye Zuan, direktang inuri sila ng system, at hindi nagtagal, nakuha ang mga resulta. Sa libu-libong mapagkukunang ito, 1 dosen lamang sa kanila ang hinuhusgahan ng system na kapakipakinabang kay Ye Zuan, at ang iba ay direktang ginamit ni Ye Zuan, lumamon. Ding! Ang sistema ay nag-uudyok,
ang host ay nakalusot, ang kasalukuyang third-rank Middle God Emperor realm. Dalawang kaharian na magkasunod, si Yezuan ay lubos na nasisiyahan sa resulta. Oo naman, kailangan pa niyang magnakaw para makakuha ng mas maraming resources at mas maraming benepisyo. Pagkaalis ni Yezuan sa Shuyu Cave Mansion, dinala niya si Uyang Zhu. Pagkatapos ng lahat, kahit na walang pag-aalinlangan si Yezuan sa Shuyu Cave Mansion, hindi ito nangangahulugan na hindi niya naiintindihan ang pagkakaiba ng lakas. Panginoon, kahit na ang dakilang elder na iyon, hindi talaga mapapantayan ni Yezuan. Sa makatuwid, mananakawan si Yezuan sa ibang mga lugar. At sa pagkakataong ito, ang layunin ni Yezuan ay mahanap ang mga banal na bata. Sinabi ng Demon God Realm na napakalakas ng mga banal na anak na iyon, ngunit gusto ni Yezuan na makita kung paano naiiba ang mga banal na anak na ito. At ang unang target ni Yezuan ay ang Hopeless Mountain, na pinakamalapit sa Shuyu Cave Mansion. Sa Hopeless Mountains, doon nakatira ang God Crocodile Clan, at kabilang sa God Crocodile Clan, mayroong isang banal na anak. Napakasimple ng kahulugan ni Yezuan, ibig sabihin, gusto niyang makilala sandali ang banal na anak ng Diyos na angkan ng buwaya, dahil ayon sa aking narinig, ang banal na anak ng angkan ng buwaya na ito ay isa ring powerhouse sa gitnang Diyos na emperador na kaharian. Ito ay maihahambing sa lakas ni Yezuan, kaya gusto ni Yezuan na makita kung anong uri ng makalangit na kahulugan mayroon itong banal na anak. Sa katunayan, ayaw ni Yezuan na umalis dito ng maaga, ngunit ang mga daanan ay nakaharang sa lahat ng dako. Tila ang tanging bagay na maasahan ay ang 200 na lihim na kaharian na pinagkadalubhasaan ng 8 dakilang general. Gayunpaman, paanong ang 8 dakilang general ay napakadaling pakitunguhan, kaya Yezuan ito kapag gusto mong bumalik sa Kunlun God Realm, masasabing mayroon kang higit sa sapat na enerhiya ngunit hindi sapat na enerhiya. Bukod pa rito, sa Demon God Realm, walang alinlangang mapapabuti ni Yezuan ang kanyang kaharian ng mas mabilis. Pagkatapos ng lahat, sa Demon God Realm, maaaring patayin ni Yezuan ang mga hayop na ito ng walang prinsipyo, at sa gayon ay mabilis na madaragdagan ang kanyang lakas. Pagkatapos ng lahat, malinaw na naalala ni Yezuan ang 10,000 taon ng kontrata ng batas sa 2 malalaking templo. Naalala rin ni Yezuan ang kapangyarihan sa mahiwagang lihim na kaharian na iyon ng napakalinaw. Sa makatuwid, ang tanging paraan upang mapataas ang antas ay ang pagtaas ng antas sa lalong madaling panahon. 3 bagay, ang una ay upang mahanap ang kinaroroonan ng Luoluo, ang pangalawa ay ang bumalik sa Kunlun God Realm, ang pangatlo ay upang mabilis na pabilisin, at pagkatapos ay pumunta sa misteryosong lihim na kaharian upang subukan. Ito ang 3 pinakamahalagang bagay sa isip ni Yezuan ngayon. Sa makatuwid, maghahanap si Yezuan ng iba pang mga santo. Pagkatapos ng lahat, ang paghahanap ng iba pang mga banal ay maaaring makamit ang 3 bagay na ito ng sabay-sabay. Hinahanap ang banal na anak, kung gayon posible na malaman ang kinaroroonan ng Luoluo sa pamamagitan ng iba pang mga banal na anak. Kahit na ang isa ay hindi mabuti, mayroong 10, 100, at palaging may isa na maaaring makaalam ng pagkakaroon ng Luoluo. At ang pagpugot ng ulo sa banal na anak, walang alinlangang makakapagpabuti sa kaharian ng mabilis, magpapalakas sa sarili, pagkatapos ay makapasok sa mahiwagang lihim na pagsubok sa kaharian ng mas mabilis. Kasabay nito, ang bawat banal na anak ay may maraming mapagkukunan, at maaaring posible na makahanap ng isang paraan patungo sa Kunlun God Realm. Sa makatuwid, ang banal na anak ay ang pinakamahusay na pagpipilian ni Yezuan ngayon. Tuldok, tuldok, tuldok. Hopeless Mountain, ang bundok ay ang mga guho na natitira pagkatapos ng paghuhukay ng isang espiritual na bato na ugat ng mineral, ngunit ang mga pagbabago ng libu-libong taon ay nagbigay daan sa mga Diyos na lumago muli dito. Isang luntiang santuwaryo, Kabanata 2444 na kawawang lahi ng tao. Hopeless Mountain, ang bundok ay ang mga guho na natitira pagkatapos ng paghuhukay ng isang espiritual na bato na ugat ng mineral, ngunit ang mga pagbabago ng libu-libong taon ay nagbigay daan sa mga Diyos na lumago muli dito. Isang luntiang santuwaryo. Ang pamilya ng buwaya ay hindi orihinal na banal na hayop dito, ngunit pagkatapos na matuklasan ang natural na espiritual na lawa dito, hindi na sila umalis, sa pilitang pinaghiwa-hiwalay ang nakapalibot na mga banal na hayop at sinakop ang Hopeless Mountain.
Ang pamilya ng buwaya ay ginugol ang karamihan sa kanilang oras sa paglilinang sa espiritual na lawa, at ilan lamang sa mga gwardya ang nanatili sa paligid. Kung tutuusin, noong sinakop nila ang Hopeless Mountain, marami rin silang naging dahilan ng pagpatay, kaya dapat silang maging magbantay sa lahat ng oras. Kahit ngayon, ang mga divine crocodiles ay hindi pa rin nangangahas na i-relax ang kanilang pagbabantay. Sa oras na ito, naglalakad sina Yezuan at Uyangzu sa kahabaan ng Hopeless Mountain, ngunit hindi nila naisip na may naisip si Uyangzu. Kuya Ye, naalala ko na dito, sa mga guho ng Hopeless Mountain, may nakatirang nayon ng mga tao. Dumating ako dito noong bata pa ako. Ang nayon nila ay isa sa iilang nayon ng tao na maaaring tumira sa isang lugar. Nayon ng tao. Mula nang dumating sa Demon God Realm na ito, halos narinig na ni Yezuan kung paano inaapi ang sangkatauhan, ngunit sa katunayan, hindi pa siya nakakita ng maraming lahi ng tao. Dahil may ganitong pagkakataon, natural na ayaw itong palayain ni Yezuan, bueno, pumunta muna tayo sa nayong ito. Nang tumango si Yezuan bilang pagsang-ayon, hindi nagtagal ay pinona nila si Uyangzu at naglakad patungo sa harapan. Ang lugar na ito ay orihinal na sira lamang, kaya syempre, imposibleng madaanan ito ng ganoon kadali. Ang mga guho ng minahan ng Spirit Stone ay iba sa mga ordinaryong guho ng minahan. Dahil ang ugat ng espiritong bato ay isang espesyal na sangkap na nabuo ng langit at lupa, natural itong pinapaboran ng batas. Kahit na hinukay na ang Spirit Stone sa mineral vein, nandoon pa rin ang batas. Halos lahat ng naghuhukay ng isang espiritual na batong mineral ay may alam ng isang alamat. Iyon ay, ang mga guho ng isang espiritual na batong mineral. Kahit na ito ay mahukay ng malinis, hindi magtatagal para mabuo ang isang bagong ina ng mineral, kaya manganak ng isang bagong espiritual na batong mineral. Ano ang aking ina? Iyon ay isang kayamanan na hindi maaaring hilingin ng hindi mabilang na mga tao. Ang sinumang makakakuha nito ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ang pinakamalaking katangian ng ina ng mineral ay may 2 puntos. Ang una ay ang automatikong pag-condense ng banal na kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa upang ipanganak ang iba't ibang mga mineral. Sa katunayan, hindi sinasabi na alam ito ng lahat. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang pangalawang tampok, na masasabing kakaunti ang nakakaalam nito. Iyan ang pagpapala ng batas. Ang mga nagmamay-ari ng mineral na ina ay maaaring makakuha ng mga espesyal na pagpapala kapag nagsasagawa ng batas. Siyempre, napakahirap makuha ang ina ng mineral. Kahit nasa isang ore vein, maaaring hindi posible na ipanganak ang isang ina ng mineral, ang bagay na iyon ay isang pag-iral lamang na maaaring makatagpo at hindi matagpuan. Ngayong narating na ni Yezuan ang mga guho ng minahan, natural na inaabangan niya ito. System. Lahat ng detection ay naka-on, subukang hanapin ang ore mother hanggat maaari. Itinuro ni Yezuan ang sistema, at pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa lahat. Nakakalungkot na, ayon sa alamat, napakahirap makuha ang ina ng mineral. Sa daan, hindi nakatanggap si Yezuan ng anumang prompt mula sa system, ibig sabihin, hindi niya nahanap ang ore mother. Gayunpaman, noong malapit ng sumuko si Yezuan, tumunog ang system prompt. Ding, nag-uudyok ang system, mangyaring bigyang pansin ng host, ang bakas ng ina ng minahan ay nakita sa unahan. May mind mother talaga, masasabing ito ay isang kaaya-ayang sorpresa. Anong nasa unahan? Tanong ni Yezuan kay Uyangzu. Nagulat si Uyangzu kay Yezuan, at pagkatapos ay sinabi, nasa harap mo ang nayon na iyon. Ang dahilan kung bakit nagulat si Uyangzu ay may natuklasan na si Yezuan na espesyal dito. Ngunit paano niya nalaman na nakita lang ni Yezuan ang pagkakaroon ng ina ng minahan? Nang marinig ni Yezuan ang sagot ni Uyangzu, wala siyang gaano. Nagpatuloy lang siya sa pag-usad, at pagkalakad ng malayo, nakakita ang dalawa ng kuweba, at ang kuweba ang pasukan. Ang pinakakakaibang bagay ay nasa labas ng kuweba, talagang naglalaman ito ng kapangyarihan ng mga batas. Ang mga batas na ito ay tila gumagawa ng isang pinto at itinago ang kuweba ng napakatalino. Ibig sabihin, maliban kung nakikita mo ito sa mata, hindi mo ito mahahanap ng may espiritual na kahulugan. Sa katunayan, para sa malalakas, mas madalas silang naniniwala sa kanilang mga espiritual na kaisipan kaysa sa kanilang sariling mga mata. Sa makatuwid, kahit na may mga malalakas na hayop na dumadaan dito,
Kung walang espiritual na kahulugan at walang nakikitang abnormalidad, natural na hindi sila magsusuri pa. At ang kuweba ay napakatago, kahit na may bumaba upang hanapin ito, mahirap makita ang espesyal. Hindi katakataka na ang mga nayon ng tao sa kuwebang ito ay maaaring magtago ng napakatagal. Ang lahat ng ito ay dahil sa nakatagong pintuan na itinayo ng batas na iyon. Sa oras na ito, si Yesuan ay may kaunting pag-unawa sa kanyang puso. Natakot ako na ang pintuan ng batas na ito ay dapat magkaroon ng isang tiyak na koneksyon sa aking ina. Malamang na ang ina ng minahan ang talagang nagbabantay sa baryong ito. Maingat na naglakad ang dalawa papasok sa kuweba, dahil ayon kay Uyang Zhu, hindi mabilang ang mga bitag na ginawa ng mga taga-nayon sa kuwebang ito. Bagamat ang mga organo at bitag na ito ay hindi magbabante kay Yesuan, pagkatapos ng lahat, ang mga tao sa mga nayon na iyon ay nahihirapang gumawa ng mga bitag na ito, at ayaw ni Yesuan na mapinsala sila ng ganoon. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng ito ay mga tao sa nayon, na inayos upang maiwasan ang panghihimasok ng mga banal na hayop. Sa kabutihang palad, medyo pamilyar si Uyang Zhu sa lugar na ito, at malakas ang espiritual na pakiramdam ni Yesuan, kaya nakakagulat ito sa lahat. Hindi nagtagal, nakarating na silang dalawa sa loob ng kuweba, at may mahinang ilaw ng apoy, at kitang-kita si Yesuan. Sino? Sino ka? Biglang, isang malakas na dagandong ang dumating, at pagkatapos, maraming tao ang sumugod palabas, na may hawak na simpleng mga sibat sa kanilang mga kamay. Ang mga sibat na ito ay hindi mga sandatang mahika, ngunit gawa sa isang uri ng halamang baging, at ang kanilang kapangyarihan ay napakalakas. Imagine, ngunit iyon lamang ang kanilang sandata. Lahi tayo ng tao, huwag kang mag-alala. Mabilis na sabi ni Uyang Zhu. Tiyak na, nakikinig sa sangkatauhan, ang mga taong iyon ay hindi masyadong natatakot, ngunit ang kanilang pagbabantay ay hindi nakaka-relax. Dahil alam nilang nakaalis na sina Yesuan at Uyang Zhu, nakilala ng mga taong iyon ang pagkakakilanlan ng dalawang lahi ng tao. Ikaw ba, Xiao Shu? Isang matandang lalaki ang tumingin kay Uyang Zhu at nagtatakang nagtanong. Oo, ako si Uyang Zhu, hello Uncle Lin. Ang pakikipagkita sa mga kakilala, walang alinlangan na nagpapasaya sa mga taong ito. Ang sangkatauhan ay nabuhay ng isang buhay ng pagkabalisa sa Demon God Realm. Halimbawa, sa nayong ito, marami pang ang mga tao na hindi pa nakakalabas sa buong buhay nila, at karamihan sa mga lumabas ay hindi na bumalik. Sina Yesuan at Uyang Zhu ay binigyan ng engranding pagtanggap. Masasabing ang nayo na ito ay naglabas ng kanilang pinakamahusay na mga bagay upang aliwin si Yesuan. Gayunpaman, kahit na, mayroon lamang ilang mga uri ng pagkain. Kabanata 2445 na pagkamalan kong ina. Ang una ay isang halamang lumot na tumutubo sa kuwebang ito. Ang lasa ay napakapait, ngunit ito ang paborito ng mga tao dito, dahil ang ganitong uri ng pagkain ay karaniwan. Ang pangalawa ay isang uri ng puting uod na tumutubo sa kuwebang ito. Ang amoy ay napaka-hindi kanais-nais at lubhang nakakadiri, ngunit ito ay masarap para sa lahi ng tao sa yungib, dahil ito lamang ang karne na maaari nilang kainin. Tulad ng para sa ikatlong uri, ito ay isang mineral. Ang mineral na ito ay may napaka-espesyal na katangian at maaaring gamitin bilang pagkain sa harap nito. Masasabing napakasama ng pamumuhay ng mga tao rito, at ang puso ni Yesuan ay napakapait sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay pawang pamilya ni Yesuan, at lahat sila ay mga tao. Sa kuweba, may isang butas na hindi masyadong malaki, ngunit ang butas ay nakaranas ng mahigit 10 paikat-ikot. Matapos ang ilang pagliko at pagliko ng salamin na gawa sa spar ng mga tao sa kuweba, ang sikat ng araw ay itinapat sa ilalim ng kuweba. Ito ang tanging lugar kung saan ang lahi ng tao sa buong kuweba ay nakalantad sa sikat ng araw. Sa kabutihang palad, ito ang kaharian ng mga Diyos, at ang 10 araw sa kalangitan ay kahalili, kaya ang sikat ng araw dito ay medyo sagana. Sa kasamaang palad, dahil matigas lang ang mga bato sa kuwebang ito, wala man lang lupa, kaya't walang anumang halaman ang maaaring itanim. Siyempre, walang paraan upang mapanatili ang anumang banal na hayop sa pagkabihag. Tahimik na pinanood ni Yesuan ang lahat ng ito. Sa harapan niya, may isang bahay na gawa sa mga bato, na siyang nag-iisang bahay sa kuweba. At sa bahay na ito, walang tao,
ngunit isang bato ang nakalagay, iyon ay ang aking ina. Ang ina ng mga minahan ay nakalagay dito bilang isang patron saint. Matagal nang nawala ng ideya si Yesuan na gustong makuha itong aking ina, at kasabay nito, mayroon siyang ideya ng mga taong gustong lumipat dito. Kaya, nang ang mga taong ito ay masayang nagtanong kay Uyang Zu tungkol sa sitwasyon sa labas, iniharap ni Yesuan ang kanyang sariling mga ideya. Gusto kitang ilabas dito, payag ka ba? Hindi nag-atubili si Yesuan na direktang tanungin ang mga taong ito. Saglit na natigilan si Uyang Zu, pagkatapos ay lumitaw sa kanyang mukha ang isang ecstasy. Mula sa pakikipag-ugnayan sa panahong ito, si Uyang Zu ang pinakamakapangyarihang tao na nakakaalam ng lakas ni Yesuan. Si Yesuan ay may hindi mabilang na mga lihim at mayroon ding napakalakas na background. Sa oras na ito, nag-alok si Yesuan na ilipat ang mga tao sa nayong ito, na walang alinlangan ang pinakamagandang resulta. Kaya nang hindi naghihintay na sumagot ang mga taong iyon, si Uyang Zu ang unang nanghikayat sa lahat ng masigla. Tuldok tuldok tuldok. Tahimik na naghintay si Yesuan, makakaisip siya ng mga ideya, ngunit kung paano pumili ay ang desisyon ng mga taong ito. Pagkatapos ng lahat, hindi sila pipilitin ni Yesuan. Hindi nagtagal, nakapagdesisyon na ang mga tao sa nayon. Sa Demon God Realm, ang lahi ng tao ay hindi pangkaraniwang nagkakaisa, dahil alam ng lahat kung anong uri ng kapaligiran sila. Kaya pagkatapos marinig ang panghihikayat ni Uyang Zu sa oras na ito, halos walang pagdududa ang lahat. Pagkatapos ng lahat, narinig nila na ang Kunlun God Realm ay makapangyarihan, at ang Kunlun God Realm ay isang banal na lugar sa kanilang mga puso. Ngayong may ganitong pagkakataon, kahit alam nilang may malaking panganib, handa pa rin silang sumubok. Gayunpaman, hindi nila naintindihan si Yesuan. Ang nais ni Yesuan na dalhin sila ay isang mas ligtas at mas komportableng lugar. Iyon ang lumalamon na espasyo ni Yesuan. Sa pagkakataong ito, maging si Yesuan ay espesyal na binago ang isang lugar upang makatanggap ng mas maraming tao mula sa Demon God Realm sa hinaharap. Dito, nagtayo si Yesuan ng mga palasyo, umikot sa lahat ng uri ng masasarap na pagkain, at nag-imbak din ng maraming mapagkukunan ng pagtatanim, upang mabigyan ang mga taong ito ng perpektong kapaligiran sa pamumuhay at paglilinang hanggat maaari. Sa katunayan, may napansin din si Yesuan na espesyal dito. Ibig sabihin, lahat ng tao dito ay may kahangahangang talento. Marahil, ang mga walang talento ay tinanggal na. Sa mga natitirang tao, 9 sa 10 ay masasabing inilagay sa Kunlun God Realm, at lahat sila ay matatawag na mga henyo. Siyempre, hindi ibig sabihin na walang pagkamakasarili si Yesuan. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos gawing makapangyarihan ni Yesuan ang mga taong ito, magagamit niya sila para sa kanyang sarili. Sa lumalamon na espasyo, dahil sa patuloy na pagbabago ng 12 batas ng Diyos, ang kapaligiran ng paglilinang ay naging mas mabuti at mas mahusay, kaya naniniwala si Yesuan na ang mga taong ito ay tiyak na magugustuhan ito doon. Sa katunayan, ang mga taong ito ay hindi lamang ganoon kasimple, sa kanilang mga puso, ang lugar na ito ay parang isang banal na lugar. Mas perpekto pa sa Holy Land. Matapos malutas ang problema sa paninirahan ng nayong ito, nagsimulang mag-isip si Yesuan kung paano haharapin ang angkan ng buwaya. Mula sa bibig ng mga taong ito, alam na ni Yesuan na ang nayong ito ay talagang itinayo sa ilalim ng espiritual na pool ng Crocodile Clan. Ang ministry ng kalikasan ng angkan ng buwaya na ito ay maaaring pahintulutan ng iba pang mga banal na hayop na tingnan ang kanilang espiritual na lawa, na maaaring ituring na hindi direktang proteksyon dito. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan sa pool ng espiritu ay nagmumula sa mahiwagang Mind Mother na iyon. Sa makatuwid, hindi maiiwasan na gusto ni Yesuan na kunin ang aking ina, na natural na makakaantig sa mga interes ng pamilya ng buwaya, at ito rin ang pinakapangunahing interes. Pagkatapos ng lahat, ang pagkuha sa Mind Wilderness ay nangangahulugan na gusto ni Yesuan na alisin ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng spiritual pool ng Crocodile Clan. Sa makatuwid, nang lamunin ni Yesuan ang mga lahi ng tao sa kalawakan, hindi siya nang ahas na gawin ito ng madali. Hindi matatakot si Yesuan na lumaban sa isang pamilya na may lakas ng isang tao, ngunit alam din niya na hindi ito isang matalinong pagpili. Pagkatapos ng lahat, walang ideya si Yesuan kung anong uri ng mga Panginoon mayroon ang pamilya ng buwaya.
Sa oras na ito, tahimik na nakatayo si Uyangzu sa tabi ni Yezuan. Hindi alam ni Uyangzu kung gaano kahalaga ang aking ina, kaya nakita na lamang niya si Yezuan na tulala, at siya ay medyo naguluhan. Kuya Ye, may gagawin ka pa ba? Tinanong ni Uyangzu si Yezuan. Sa puso ni Uyangzu, ang lakas ni Yezuan ay hindi mapag-aalinlanganan, at ang kanyang kayamanan ay mas malakas, kaya hindi alam ni Uyangzu kung bakit tumigil si Yezuan sa pwesto. Nag-iisip si Yezuan sa mga oras na ito, kaya hindi na siya masyadong nag-isip, at sumagot ng casual, iniisip ko, paano ko maaalis itong or na ina. Habang nagsasalita, itinuro din ni Yezuan ang aking ina. Sino ang nakakaalam, hindi alam ni Uyangzu ang kapangyarihan nito. Nang makitang itinuro ni Yezuan ang aking ina, lumipad siya at hinubad ito. Gusto ni Kuya Ye. Napakurap si Uyangzu at tahimik na tinanong si Yezuan. At si Yezuan, ay walang kapantay na natakot. Ikaw, paano mo siya ibinaba? Sa oras na ito, naramdaman na ni Yezuan na ang enerhiya na naitanim sa itaas anumang oras ay nawala, na hindi matitiis na hindi mabigla si Yezuan. Masasabing tiyak na alam ng malakas na lalaki ng pamilya ng buwaya kung ano ang mga sekreto na taglay ng lingchi na ito. Ang dahilan kung bakit hindi nila ito inagaw ay hindi para sa anumang iba pang dahilan, nag-aalala lamang ito na ang pagkuha sa ina ng minahan ay may epekto sa lingchi. Ngunit ngayon, kapag nawala na ang kapangyarihan ng Spirit Pond, natatakot ako na ito ang powerhouse ng Crocodile Clan. Naglakas loob si Yezuan na mag-antala, hinawakan si Uyangzu at gustong umalis. Sa kasamaang palad, huli na. Kabanata 2446, ang nagbabagong Excalibur. Boom! 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 Ang tuloy-tuloy na pagsabog ay biglang tumunog, at ang malalakas na lalaki ng pamilya ng buwaya ay direktang dumaong sa ilalim ng lawa. Ang malalakas na lalaking ito ay halatang higit na nagmamalasakit sa aking ina kaysa sa inaakala ni Yezuan, dahil sa sandaling lumitaw sila, direkta nilang pinalibutan si Yezuan. Sa madaling salita, natatakot ako na ang bawat kilos ni Yezuan ay nasa ilalim ng pagbabantay ng pamilya ng buwaya. Ang dahilan kung bakit hindi sila nagbago ay dahil hindi nila binigyang pansin ang nayo ng mga tao sa ilalim ng lingchi, at wala silang pakialam kay Yezuan. Ngunit ngayon, matapang na kinuha ni Yezuan ang ina ng minahan, na walang alinlangan na naantig ang mga pangunahing interes ng pamilya ng buwaya, at kailangan nilang kumilos. Damn, how dare you take away the holy stone. Courting death. Isang malakas na lalaki ng Crocodile Clan ang umungal sa Diyos Yezuan. Siyempre kilala nila ang nanay ko, pero halatang medyo espesyal ang kapirasong ina ko, kung hindi nila ito tatawaging banal na bato. Kabuang siyam na malalakas na Crocodile Clan powerhouses ang ganap na nakapalibot kina Yezuan at Uyangzu. Sa pamamagitan ng sistema, malalaman ni Yezuan na sa mga taong ito, kahit na ang pinakamahinang tao ay umabot sa ikatlong ranggo na middle-level God Emperor Realm, at ang pinakamalakas na tao ay talagang isang ika-6 na ranggo na high-level God Emperor Realm. Masasabing ganap na walang kapangyarihan si Yezuan na lumaban, ito ang pinakamalaking krisis na naranasan ni Yezuan. Paano gawin? Mabilis na nag-isip si Yezuan sa kanyang puso, siyam na malalakas na lalaki ng Crocodile Clan ang nakapalibot kay Yezuan, kung gagawin niya ito ngayon, mamamatay lang siya. At kung gusto niyang makatakas ay parang hindi na niya magawa. Sa isang iglap, mabilis na naisip ni Yezuan ang kanyang trump card, ngunit sa kasamaang palad, wala itong silbi. Ang kasalukuyang Yezuan, walang trump card na makakalaban sa siyam na malalakas na buwaya. Kapag ginawa mo ito, tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos ng lahat, bilang karagdagan sa powerhouse ng ika-6 na ranggo na mataas na antas ng God Emperor Realm, mayroon ding 2 middle level na master ng God Emperor Realm. Ang pamagat ng marangal na korona sa harapan ay maaaring gawing hindi magagapi si Yezuan sa parehong paraan, at maaari pang hamunin ang kanyang sarili ng mabilis. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na maaaring labanan ni Yezuan ang kapangyarihan ng 3 superior na God Emperor Realm. Labanan, talo, tumakas. Walang paraan para makatakas. Siyempre, maaaring hindi imposibleng lumaban sa pamamagitan ng pagpapakawala ng Sword Attendant, ngunit huwag kalimutan, ito ang teritoryo ng pamilya ng buwaya, at itong 9 na tao, hindi maniniwala si Yezuan na silang lahat ay malalakas na lalaki ng pamilya ng buwaya.
Medyo harsh pa ngang sabihin, ang siyam na taong ito ay team of guardians lang ng crocodile family. Uyang Zhu, huwag kang tumutol, papaalisin kita. Kaladkarin mo lang ako pababa dito. Sa oras na ito, walang pakialam si Ye Zuan. Noong una, hindi pa handa si Ye Xuanbing na ilagay si Uyang Zhu sa devouring space, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, imposibleng hindi ito tanggapin. Sa makatuwid, dinala ni Ye Zuan si Uyang Zhu sa devouring space. Gaya ng sinabi ni Ye Zuan, kung wala si Uyang Zhu dito, ang mga aksyon ni Ye Zuan ay hindi gaanong nababahala. Kasabay nito, naabot na ng aking ina ang mga kamay ni Ye Zuan. Sa sandaling iyon, tumunog ang system prompt. Ding, sinenyasan ng system na may nakitang espesyal na mapagkukunan, Sacred Heart Mine Mother. Hindi pinansin ni Ye Zuan ang mga senadoryas ng system sa oras na ito, at mabilis na nag-iisip ng mga hakbang sa kanyang puso. Gayunpaman, may sariling reaksyon si Excalibur. Ito ay isang sitwasyon na hindi pa nararanasan ni Ye Zuan mula nang makuha niya ang Excalibur. Dapat mong malaman na ang Excalibur ay mayroon na ngayong Megatron bilang tool spirit, ngunit hindi makontrol ng Megatron ang Excalibur, maliwanag na ang mga bagay ay hindi simple. Oo naman, sa isang kisap mata, nagsimula na ang mutation. Mula sa langit, siyam na kahangahangang sinag ng liwanag ang biglang lumitaw, at ang siyam na sinag ng liwanag ay mas kakaiba na nang marating nila ang paligid ng Excalibur, mabilis silang namuo. Sumipsap. Ay sumipsap. Ang Divine Sword ay talagang mabilis na sumisipsip ng kapangyarihan ng siyam na sinag ng liwanag. Kahit si Ye Zuan ay hindi alam kung anong kapangyarihan ang kinakatawan ng siyam na sinag ng liwanag, ngunit alam din ni Ye Zuan na hindi ito isang simpleng bagay. Boom! Nagkaroon ng isa pang malakas na ingay, at ang isang napakalakas na Crocodile Clan powerhouse ay direktang bumagsak, at kahit na ang momentum lang, ay nagpasindik na kay Ye Zuan. Bilasan mo at pigilan mo siya. Hindi niya maaalis ang kapangyarihan ng malalim na liwanag. Sa sandaling lumitaw ang malakas na lalaki, siya ay umungal ng malakas. At ang siyam na malalakas na buwaya ay sumugod patungo kay Ye Zuan ng walang pag-aalinlangan. Natigilan si Ye Zuan, pati siyam, kahit na 2 o 3 sa mga powerhouse ang magsanib puwersa. Si Ye Zuan ay mahirap pakitunguhan, hindi pa banggitin na mayroong isang super powerhouse na nakaupo sa bayan. Sa oras na ito, handa pa si Ye Zuan na pumasok sa devouring space para pansamantalang tumakas. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagpatigil kay Ye Zuan, at sa parehong oras, ito ay mas nakakagulat. Nakita ko na kahit na ang siyam na tao ay sumugod kay Ye Zuan, hinarangan sila ng kakaibang enerhiya bago pa man sila lumapit kay Ye Zuan. Walang anyo at walang kulay, ni ang hubad na mata o ang divine sense ay hindi makakakita nito sa lahat. Ngunit ang epekto ay halata. Sa oras na ito, ang siyam na tao ay nakablock at hindi maaaring makapasok sa lahat. Malinaw na naririnig ni Ye Zuan ang kanilang dagandong, at malinaw din na nararamdaman ni Ye Zuan ang kanilang pag-atake. Ngunit kasama ang kanilang mga pag-atake at ang kanilang mga sarili, hindi sila makapasok sa bilog na iyon. Hindi maintindihan ni Ye Zuan kung bakit, ngunit alam niyang pansamantala siyang ligtas. Sa oras na ito, ang mukha ng napakalakas na lahi ng buwaya ay puno ng panghihinayang. Dahil siya lamang ang nakakaalam na ang ina ng ore ay hindi isang ordinaryong ina ng mineral, at mas alam niya na ang ina ng mineral na ito ay espesyal. Mayroong hindi mabilang na mga kayamanan sa pagitan ng langit at lupa, at natural na maraming mga kayamanan na maaaring pinuhin at palakasin ang mga sandatang mahika. Ang ilang mga kayamanan ay maaaring mukhang payak, ngunit ang mga ito ay napakalakas. At ang ilang mga kayamanan ay nakatago sa gitna ng maraming mga kayamanan, at ang mga hindi nakakaalam ng mga kalakal ay hindi kailanman mahahanap ang mga ito. Ang ina ng mineral na ito ay isang espesyal na ina ng mineral. Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa ina na ito ay hindi ang kanyang material mismo, ngunit ang kanyang mga espesyal na katangian. Ang piraso ng mineral na ina ay maaaring gamitin bilang isang traksayon upang gabayan ang kapangyarihan ng mahiwagang liwanag upang pasiglahin ang magic na sandata. Katulad ng ginagawa niya ngayon sa Excalibur. Ang magic weapon na pinainit ni Xuanguang ay syempre hindi madali. At ang magic weapon na ginawa sa ganitong paraan ay maaaring lubos na palakasin sa lahat ng aspeto, at ang kalidad ay mapapabuti.
Kaya naman, ang ganitong bihirang kayamanan ay masasabing isang magandang bagay na maaaring matagpuan ngunit hindi hinahanap. Sa oras na ito, ang napakalakas na tao ay labis na nagsisi sa kanyang puso. Kung hindi siya nabulag ng mga mata at hindi niya nakilala ang or mother na ito, paano niya ito na-miss? Dapat mong malaman na ang gayong bihirang kayamanan sa pangkalahatan ay may isang espesyal na kakayahan lamang. Sa makatuwid, pagkatapos itong gamitin ni Yesuan, ito ay orihinal na isang mahiwagang kayamanan, ngunit ito ay walang silbi. Noon, bagamat natuklasan ng angkan ng buwaya na ang ina ng mineral na ito ay maaaring gumawa ng mahiwagang enerhiya sa lingchi, hindi nila ito masyadong inisip, ngunit hindi nila naintindihan na ang lingchi ay espesyal, ngunit sino ang nakakaalam? Ngayong nabunyag na ang misteryo, ito ang resulta. Not to mention that such a heavy treasure has not taken, the lingchi was also destroyed, kaya paano ito tatanggapin ng Crocodile Clan? Sa pagtingin kay Yesuan, ang napakalakas na lalaki ay nagngangalit pa ang kanyang mga ngipin at sinabing, tipunin mo ako at palibutan siya. Ang mahiwagang sandata na iyon, ang Diyos ang magpapasya. Kabanata 2447 naging kayamanan. Dahil hindi niya makuha ang aking ina, ang napakalakas ng Divine Crocodile Clan, nagpasya siyang alisin ang Divine Sword. Ang mahiwagang kapangyarihan ay patuloy na bumuhos sa makadiyos na espada, na naging dahilan upang ang makadiyos na espada ay mabilis na sumailalim sa malalaking pagbabago. Sa paligid, ang Divine Crocodile Clan ay patuloy na dumarating ang malalakas na tao, nakapalibot sa kinaroroonan ni Yesuan, ngunit sa loob, si Yesuan ay tahimik lamang na nakatingin sa Divine Sword at naghihintay. Siyempre, si Yesuan ay patuloy ding nag-iisip tungkol sa mga hakbang sa kanyang puso. Ang kasalukuyang sitwasyon ay halata na, gayunpaman, ang Divine Crocodile Clan ay tiyak na mananalo sa Mind Mother at sa Divine Sword. At kapag ang liwanag ay nawala at ang ebolusyon ay natapos na, natatakot ako na ang labanan ay magsisimula na. Ang Shenmue Sword Attendant ay pinakawala na ni Yesuan, kung tutuusin, ang Shenmue Sword Attendant ay may walang katulad na malakas na defensive power. Marahil, umaasa sa malakas na defensive power na ito, maaari itong magdala ng isang sinag ng buhay kay Yesuan. Upang maging tumpak, hindi papakawala ni Yesuan ang anumang paraan ngayon, ngunit anumang bagay na makakatulong kay Yesuan ngayon, gagawin ito ni Yesuan. Lumipas ang panahon, at inakala na ang ebolusyong ito ay hindi magtatagal, ngunit hindi ito ang nangyari. Sa oras na ito, 7 araw na ang lumipas, at naroon pa rin ang liwanag. Ang 9 na haligi ng liwanag na umabot sa langit, gustuhin man nilang harangan ay wala silang magawa. Kaya, sa wakas, isang bagong halimaw ang sumugod. Kung tutuusin, sa ilalim ng makapangyarihang liwanag na iyon, iisipin ng sinuman na isang kakaibang kayamanan ang isinilang. Kung gayon, natural, ang mga nakakakita ng liwanag na ito ay hindi magpapakawala ng pagkakataong agawin ang kayamanan. Haha, gustong makita ng matanda kung anong magandang bagay ang lumitaw, at nagdulot ito ng napakalaking paggalaw. Sa oras na ito, dumating ang isa pang malakas na lalaki, at isang tunog na parang kulog ang sumabog mula sa malayo. Ito ay ang matandang lalaki ng Kamiya sa Kamiya Ryusan. Hindi ba siya naglakbay, paano siya nakabalik kaagad? May bamulong, halatang sikat na sikat ang matandang ito ng Kamiya. Sa isang sandali, nakita ni Yesuan ang isang matandang lalaki na may maputlang mukha ng matanda, ngunit isang matandang lalaki na may 4 na braso at 6 na hita na natatakpan ng kaliskis ng isda ay naglalakad palabas. Bawat hakbang ng matanda ay nayayanig ang lupa na parang isang lindol, at sa kanyang mga hakbang, ang malakas na tao ng Divine Crocodile Clan ay patuloy na lumalayo. Malinaw, kahit na ang maraming powerhouse ng Divine Crocodile Clan ay hindi nang ahas na harangan ang landas ng matandang ito ng Divine Valley. Ano iyon na may napakalakas na ilaw? Akin lahat. Haha, akin na lahat. Isa pang boses ang tumunog, at sa boses na ito, lumipad ang isang magandang sedan na upuan na may 4 na 9th rank Inferior God Emperor Realms na naging mga nakamamanghang dilag. Dumating ang sedan na kotse, ngunit ang tunog ay nasa lahat ng dako. Ang pagsilang ng kakaibang kayamanan, tila isa na namang madugong bagyo, malungkot at nakakalungkot. Isang kalbo na may 6 na kakaibang buntot ng ahas ang biglang lumitaw, at ang kanyang mga salita ay tila puno ng kalungkutan, ngunit hindi ko alam kung bakit siya nalungkot.
Isa-isang lumalabas ang malalakas na tao, at ang angkan ng buwaya, na orihinal na Panginoong Maylupa, ay napilitang sumuko sa isang sulok, dahil alam na alam ng angkan ng mga buwaya na ang mga malalakas na taong ito ay hindi madaling pukawin. Ang ilang mga tao ay nagtipon, tumingin sa paligid na may kumikislap na mga mata, at tahimik na naghintay. May mga taong mayabang na tumingin sa paligid, na para bang gusto nilang gumawa ng gulo. May mga tao rin na tahimik lang na naghahanap ng lugar at hindi pinansin. Mayroong mga malalakas na tao na sumasali dito sa lahat ng oras. Ngunit si Yezuan ay medyo umiiyak at tumatawa, dahil bigla niyang nalaman na siya ang naging target ng pang-aagaw ng mga taong ito. Noong nakaraan, madalas na lumahok si Yezuan sa treasure exploration at treasure hunting. Ngunit ang pagiging isang kayamanan at pagiging object ng pagnanakaw ng iba ay isang nobelang karanasan. Siyempre, dahil dumarami ang malalakas na tao, medyo gamaan ang loob ni Yezuan. Kung tutuusin, sa pangkalahatan, hanggat ito ay isang treasure hunt, pagkatapos ay magkakaroon ng madugong labanan, at ang mang-aagaw ng kayamanan ay hindi nakikilala sa pagitan ng matataas at mababa ang nanalo, kaya walang gustong mang-agaw ng kayamanan. Ngayon, hindi mabilang na mga powerhouse ang nagtipon, at bawat isa sa kanila ay nakatingin kay Yezuan, natural, ligtas si Yezuan. Dahil kahit sino pa ang manguna sa pag-atake kay Yezuan, walang pag-aalinlangan na makukubkob siya kaagad ng iba. Sa makatuwid, nagkaroon ng pagkakataon si Yezuan na mangisda sa magulong tubig. Siyempre, hindi ibig sabihin na ligtas na si Yezuan, at sa kasalukuyang sitwasyon, nakakakuha pa lang ng pagkakataon si Yezuan, kung kaya niya itong hawakan, kung matagumpay siyang makaalis, hindi pa rin alam. Ang liwanag ay tumagal ng 13 araw. Sa 13 araw na ito, ang makapangyarihang liwanag na iyon ay ganap na nakapalibot kay Yezuan at sa Divine Sword mula sa mga pag-atake ng nakapalibot na mga Divine Beast. At ang 13 araw ay sapat na para dumating ang hindi mabilang na mga powerhouse, at sa oras na ito, nagtipon sa paligid ni Yezuan, mayroon ng daan-daang mga powerhouse, at syempre mayroong 10,000 pang iba. Ang periphery ay nahahati na sa 3 layer, ang unang layer ay ang daan-daang malalakas na tao, bawat isa ay may posisyon, walang gumagalaw. Siyempre, mayroon ding mga kakilala na nabuo ang isang bola sa isa't isa. Kasunod nito, nagkaroon ng pagtitipon ng mga lahi tulad ng Divine Crocodile Clan, dahil ito ay isang lahi, lahat sila ay marami, ang kanilang lakas ay pambihira, at mayroon din silang malakas na lakas. Kung tungkol sa pinakalabas, may mga banal na hayop na dumarating ng mag-isa, ngunit hindi sila sapat na malakas. Alam ng mga banal na hayop na ito na hindi sila kwalipikadong lumahok sa treasure hunting, ngunit hindi sila handang umalis ng ganoon kadali, kaya lahat sila ay nagtipon-tipon at tahimik na pinanood ang pagbabago ng sitwasyon. Mukhang sinusubukan din nilang mangisda sa magulong tubig. Nawala ang liwanag, ngunit ang ebolusyon ng espadang pumapatay ng Diyos ay hindi agad nagwakas. Ang espadang nakapatay ng Diyos ay nakasabit ng mataas sa ulo ni Yezuan, at ang malakas na kapangyarihan ay patuloy na nagmula sa alon ng alon, ngunit ang panlabas na hadlang ay naging mas malakas, at ito ay higit pa sa isang malakas na depensa. Nang makita ng Divine Beast Powerhouse ang pag-urong ng liwanag, naisip niya na may pagkakataon na siya, kaya sumugod siya, ngunit ayaw niyang hindi lamang masira ang hadlang, ngunit ma-rebound din siya ng hadlang, kaya't siya ay malubhang nasugatan at mabilis na tumakas. Walang nakakaalam kung bakit napakalakas ng hadlang, ngunit alam ng lahat na ayaw nilang masira ito maliban kung ito ay kusang magwawala. Noong una, inakala ni Yezuan na ang ebolusyon ng Divine Sword ay walang kinalaman sa kanyang mga sundalo. Pero this time, nagkamali siya. Hindi pa rin makapasok ang Megatron sa God-Killing Sword, ngunit ang God-Killing Sword ay nakasabit mismo sa itaas ng ulo ni Yezuan, at isang stream ng misteryosong kapangyarihan ang patuloy na bumubuhos sa katawan ni Yezuan. Ang kapangyarihang ito ay lubhang mapanira, ngunit hindi makalaban ni Yezuan. Pagpino ng katawan ng espada. Ito pala ay isang sword body refinement. Ang mga taong nakakaalam ng mga paninda ay nagulat, at ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng inggit. Sword body refinement, sinasabing ang psychic sword na nagpapakain pabalik sa kakaibang fenomeno ng master, ang sword psychic, kapag nakakakuha siya ng sapat na lakas,
at may malakas na pakiramdam para sa Master, gagamitin niya ang sarili niyang lakas para hugasan ang katawan ng Master. Ang ganitong uri ng pagsasanay ay masasabing napakabihirang, hindi lamang para sa kalidad ng espada, kundi para din sa napakalakas na suporta sa lakas. Bilang karagdagan, ang espada mismo ay may napakalakas na pakiramdam para sa may-ari. At ang huling punto ay ang pinakamahirap na bagay. Ito mismo ang Excalibur, hindi ang Excalibur Spirit. Sa katunayan, ang kakayahang gawin ito ay nangangahulugan na ang Excalibur ay unang nagtataglay ng espiritual na katalinuhan. Hindi ito ang papel ng espiritu ng makina, ngunit ang ebolusyon ng Excalibur mismo, gaano ito bihira. Kabanata 2448, nagsimula ang treasure hunt. Gaya nga ng kasabihan, 10,000 espiritong espada ang nabuksan, 100,000 naliwanagan at may kaalaman. Milyon-milyong psyches ang tanging makakakuha ng Diyos. Kung ang Diyos ay nagpakain pabalik 10,000 taon. Ang pangungusap na ito ay nagpapakita kung gaano bihira para sa banal na tibak na ito na tumugon sa kanyang Panginoon. Siyempre, ito ay tiyak na dahil dito na ito ay halos katumbas ng paghahanap ng kamatayan kung nais mong guluhin ang pag-uugali ng banal na tibak sa oras na ito. Ayon sa alamat, mayroong isang napakalakas na tao na sinubukang pigilan ang Excalibur mula sa pagpapakain pabalik sa kanyang Panginoon, ngunit nagtagumpay siya, dahil siya ay napakalakas, at nalampasan niya ang taong iyon ng maraming magagandang kaharian. Sayang naman at siya mismo ang direktang pinatay ni Excalibur. Kapag ang katawan ng espada ay pino, kadalasan ay ang banal na espada ang lubos na pinalakas, upang ito ay sumabog na may napakalakas na kapangyarihan, at walang makakaalam kung gaano kalakas ang banal na espada sa proseso ng pagpino ng katawan ng espada. Pagkatapos ng lahat, ang mga sumusubok na tuklasin ito ay mahuhulog lamang sa isang dulo. Ngayon, imposibleng makakita ng sword body refinement dito, at imposibleng hindi mabigla ang mga taong iyon. Siyempre, tiyak na dahil dito na ang mga banal na hayop na iyon ay masigurado na dapat nilang kunin ang espada ng pagpatay sa mga Diyos. Pagkatapos ng lahat, ang pagsasanay sa katawan ng espada ay magtatapos sa madaling panahon, at kapag natapos na ito, pagkatapos ay babalik ang banal na espada sa sarili nitong estado, at sa oras na iyon, natural na maaagaw ito ng mga banal na hayop. Kahit na hindi pa ako nakarinig ng isang banal na espada na maaaring magsagawa ng pangalawang pagsasanay sa katawan ng espada, ngunit dahil ito ay maaaring gawin upang makamit ang pagsasanay sa katawan ng espada, napatunayan na ang banal na espada ay naglalaman ng isang napakalakas na pamana. Hindi pa banggitin, lahat ay natural na nakita din na ang siyam na shuangguang ay orihinal na iniksyon sa espada ng pagpatay ng mga Diyos ng pagpatay, kaya't ang mga Diyos mismo ay may natural na mga Diyos ng pagpatay, kaya't ang mga Diyos mismo ay nililinaw din ang mga Diyos ng pagpatay, kaya't ang mga Diyos mismo ay nililinaw ang mga Diyos ng pagpatay, nagsasanay sa katawan ng espada. Sa oras na ito, malinaw na naramdaman ni Yesuan ang mga pagbabago sa kanyang katawan, masasabing ang bawat cell sa kanyang katawan ay dumaranas ng matinding pagbabago, at ang sunod-sunod na sword intent ay patuloy na bumubuhos sa katawan ni Yesuan, at ang mga sword intent na ito ay direktang pinagsama sa katawan ni Yesuan, at ang mga kapangyarihang ito ay isang ikasampu lamang. Ang natitirang siyam na ikasampu ng kapangyarihan ay bumuhos sa banal na pavilion ni Yesuan, at ang 3/10 bahagi ay bumuhos sa kaibuturan ng kaluluwa at pag-iisip ni Yesuan. Ang mga mystical na pagbabago ay patuloy na nangyayari. Ang pinaka-intuitive at malakas ay ang pagka-Diyos ni Yesuan. Walang nakapirming hugis ng Diyos, walang iba sa isa't isa, at karamihan sa mga Diyos ay isang masa ng mystical na kapangyarihan, na nagbabago sa lahat ng oras. Ngunit ang pagka-Diyos ni Yesuan ay talagang namuo at nabuo sa sandaling ito, naging isang katawan ng espada. Sword Body Godhead. Bagamat hindi alam ni Yesuan kung ano ang silbi ng gayong pagbabago, alam din niya na tiyak na makakabuti lamang ito para sa kanyang sarili. At ang pinaka-intuitive na pagbabago ay ang pagka-Diyos, at ang pinaka-drastic na pagbabago ay ang banal na kaisipan. Sa oras na ito, ang banal na kaisipan ni Yesuan ay talagang nagsilang ng isang bagong banal na kapangyarihan, ang espada ng banal na kaisipan. Ang espadang ito ng banal na pag-iisip ay hindi lamang ang nakaraang paghalay ng mga banal na kaisipan sa liwanag ng espada upang salakayin at patayin ang mga kaaway, ngunit isang tunay na banal na kapangyarihan. Sword of Divine Thought,
may tiyak na pagkakataong pumatay ng isang kaaway sa isang hit, at malaking pagkakataon na parusahan ng isang 10,000 beses na kritikal na hit. Sa sandaling mapalaya, kahit saan tumakas ang kalaban, ang Sword of Divine Mind ay walang katapusang hahabol hanggang sa mapatay nito ang kalaban o maubusan ng enerhiya. Ang kakayahang mutation ng Sword of Divine Thoughts, ang Sword of Divine Thoughts ay magagawang pagsamahin ang enerhiya ng 6 na karakter na mantra, at pagsamahin ang kapangyarihan ng 6 na karakter na mantra sa Sword ng Divine Thoughts upang palakasin ang pag-atake. Maaari bang magkaroon ng ganoong kakayahan? Bahagyang natuwa si Yezuan, ang 6 na karakter na mantra ay maaaring pagsamahin sa Divine Thoughts, kasama ng espesyal na kakayahan ng Divine Thought Sword na permanenteng i-lock ang pag-atake. Ito ay isang magandang kombinasyon. Siyempre, sulit ang kagalakan ni Yezuan na gumawa ng napakagandang bagay gaya ng dati, ngunit ngayon, talagang hindi masaya si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Yezuan kung makakaalis siya ngayon. Ang pagpinos sa katawan ng espada ay nagpatuloy sa isa pang yugto ng panahon. Ngunit kung ano ang dapat dumating ay darating pa rin. Sa oras na ito, ang pagsasanay sa katawan ng espada ay tapos na, pagkatapos ay ang digmaan ay natural na sumiklab. Boom! Sa isang malakas na putok, ang matandang lalaki ng Divine Valley ang unang kumilos, at sa oras na ito, ang matandang lalaki ng Divine Valley ay biglang naging streamer, at sumugod kay Yezuan. Halata na ang katakawan sa kanyang mga mata. Ang Shenmue Sword Servant ay hindi na kailangan ng utos ni Yezuan, at nagmamadaling binantayan ang tagiliran ni Yezuan, naghihintay sa pag-atake ng matandang lalaki ng Divine Valley. Gayunpaman, malinaw na may gustong gawin ang matandang lalaki ng Kamiya kay Yezuan, ngunit hindi ito ganoon ka-simple. Kuya Kamiya, ayaw mo bang kumain mag-isa? Sa isang malakas na sigaw, isa pang malakas na lalaki ang direktang sumalakay, ngunit hindi si Yezuan ang sumalakay, kundi ang matandang lalaki ng Kamigo. Bam! Mabilis na kumilos ang dalawa sa ere, at pagkatapos ay naghiwalay silang dalawa. Ang pag-alis sa Heavenly God Pang, ano ang gusto mong gawin? Ha, may gusto akong gawin, ikaw dapat ang tinatanong ko diba? Oo, Kamiya, medyo masungit ka, isang kakaibang kayamanan ang isinilang, bakit gusto mong maging kakaiba? Sa katunayan, alam ng lahat sa kanilang mga puso na hindi maiiwasan ang scuffle na ito, at ayaw nilang sila ang unang kumilos. At ang biglaang pagkilos ng matandang lalaki ng Kamiya ay walang alinlangan na makakasakit sa interes ng lahat, kaya normal lang na harangin ng iba. Ang matandang lalaki ng Divine Valley ay hindi umimik, at direktang tumakbo patungo sa Heavenly God Pang, at ang dalawa ay mabilis na nag-away. Sa mga oras na ito, may mga nag-aaway na, pero ang iba ay hindi na magiging tamad. Huwag mong isipin na manunood sila ng magandang palabas kung saan makakapanood sila ng palabas ng may kapayapaan ng isip, mahina ang lakas ni Yezuan, masasabing sa mata ng malalakas na tao na ito, masasabing kahit sino ay maaaring patayin. At ang gayong mabigat na kayamanan ay isang bagay na gustong makuha ng lahat. Sa makatuwid, ang mga taong nakipagsapalaran ay hindi maiiwasang lilito, ngunit kahit na sino ang gumawa ng hakbang, sila ay agad na ititigil. Si Yezuan ay nanunood mula sa gilid, kaya mas malinaw niyang makita ito. Ang matandang lalaki ng Divine Valley at ang Litian Shenpang ay nagtutulungan lamang sa isang magandang palabas. Huwag mong tingnan silang dalawa na nag-aaway, ngunit hindi sila gumawa ng patay na hakbang, ibig sabihin, silang dalawa, sa simula pa lang, ay handang guluhin ang sitwasyong ito. Sa oras na ito, sumiklab ang malalaking digmaan sa lahat ng dako, at lahat ng malalakas na lalaki ay naghanap ng kanilang mga kalaban at nakipaglaban ng sama-sama. Ngunit may ilan sa kanila, at wala sa kanila ang talagang kumilos. Hindi maintindihan ni Yezuan ang kasalukuyang sitwasyon, kung tutuusin, kung si Yezuan ay ginalugad ang kayamanan ng mag-isa, o sa teritoryo ng sangkatauhan, hindi magkakaroon ng ganoong kaguluhan sa paggalugad ng kayamanan. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ito ang Demon God Divine Domain, kaya normal na may ilang bagay na hindi inaasahan ni Yezuan. Siyempre, si Yezuan mismo ay hindi madali. Naturally, walang pagkakataon na umalis, ang Divine Sword ay bumalik sa gilid ni Yezuan, pinalibutan ang katawan ni Yezuan sa ilalim ng kontrol ni Megatron, at ang Shenmue Sword Attendant ay maingat ding nagbabantay sa tagiliran ni Yezuan. Gayunpaman,
Wala sa mga ito ang makapagbibigay kay Yesuan ng katiwasayan. Pagkatapos ng lahat, bilang karagdagan sa mga malalakas na tao, mayroon ding mga tao na sumusubok na lumapit upang agawin ang kayamanan. Sa puso ng mga taong ito, kapag kinuha na nila ang Divine Sword at matagumpay na umalis, walang alinlangan na ang kanilang lakas ay mapapabuti ng husto, kahit na hindi nila ito gamitin, sa sandaling ipagpalit nila ito, makakakuha sila ng malaking halaga ng cultivation resources. Ang napakalaking benepisyo ay sapat na para makipagsapalaran ng mga tao, kaya mayroon ng mga demonyong halimaw na palihim na lumalapit kay Yesuan. Kabanata 2449, Isang paraan para mabuhay. Sa oras na ito, bagamat itinaas ni Yesuan ang kanyang pagbabantay, wala siyang masyadong pakialam, at kahit na hindi niya naramdaman na magkakaroon ng pag-atake ng kaaway. Ngunit sa sandaling iyon, isang paggalaw na napakahina na halos hindi mahahalata ang biglang sumabog. Ito rin ay salamat sa kasalukuyang banal na pag-iisip ni Yesuan na muling pinalakas, at ang lokasyon ng mutation outbreak ay nagkataong hindi malayo sa panig ni Yesuan, kaya nagkaroon siya ng oras upang mag-react. Gayunpaman, kahit na ganoon, ang tanging magagawa ni Yesuan ay bahagyang i-offset ang posisyon kung saan siya nakatayo. Boom! Nagkaroon ng malakas na putok, at sa oras na ito, alam ni Yesuan na ang umatake sa kanya ay isang pulang ilaw, kasing manipis ng isang gossamer, ngunit napakalakas. Ang Shenmue Sword Attendant ay hamarang sa harap ni Yesuan sa unang pagkakataon, hinaranggan ang karamihan sa pinsala para kay Yesuan, ngunit kahit na ganoon, si Yesuan ay direktang na-knockout ng puwersang iyon. Dahil sa marahas na kapangyarihan, si Yesuan ay agad na natambo sa hangin na parang mataas na altitude. Gayunpaman, sa kalangitan, may mga taong naghihintay kay Yesuan. Ito ay isang lalaking may pares ng mga pakpak. Sa totoo lang, isang banal na hayop, ngunit hindi alam ni Yesuan kung anong lahi siya. Nang si Yesuan ay natambo sa ere, isang malaking lambat ang bumulaga sa mga kamay ng lalaki, sinusubukang bitag si Yesuan. Nilalamon ang kapangyarihan ng batas. Si Yesuan ay nabigla sa kanyang puso, alam na niya ang layunin ng taong ito. Ang taong ito, natatakot ako na siya ang naglabas ng pulang ilaw na iyon. Ang pagkatok kay Yesuan sa hangin ay nasa kanyang mga kalkulasyon, ang kanyang layunin ay mabilis na kidnapin si Yesuan. Ding, italaga ang target, ang 6 na grado na may mataas na grado na God Emperor Realm. Ito ay isa pang mataas na antas ng God Emperor Realm. Bagamat sa sandaling ito, sa lugar na ito, ang 6th-rank Superior God Emperor ay talagang hindi ganoon kalakas, ngunit para kay Yesuan, isa pa rin siyang malaking kaaway. Masasabing kung ito ay talagang isang hakbang, si Yesuan Bing ay walang malaking tsansa na manalo. Nakakalungkot na ginagamit ng taong ito ang kapangyarihan ng paglamon ng mga batas, kaya huwag sisihin si Yesuan sa pag-crack ng kanyang lonet. Ang paglalaro ng Devouring Law sa harap ni Yesuan, hindi pa. Banggitin na siya ay isang high-grade God Emperor, kahit na ito ay isang God Venerable, o kahit na isang God Emperor Realm, maaaring hindi niya kayang gampanan si Yesuan. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamalaking hole card ni Yesuan ay ang kapangyarihan ng paglamon. Sa oras na ito, ang lalaki ay nanumpa, iniisip na siya ay nanalo sa labanan, at may ngiti pa sa gilid ng kanyang bibig, naghihintay na mahulog si Yesuan sa kanyang lonet. Gayunpaman, nahulog si Yesuan dito, ngunit hindi ito ang resulta na naisip ng tao. Ang kumikinang na lambat ng mga batas ay nakapalibot na kay Yesuan, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya sinunod ang tawag ng taong iyon na bumalik sa kanya. Sa sandaling ito, sa wakas ay napansin ng lalaki ang abnormalidad, bahagyang sumimangot, at nais na umatras, ngunit nag-aatubili siyang umalis. Kung tutuusin, alam niya sa kanyang puso na kapag hindi siya aalis, makakaakit siya ng atensyon ng iba, at pagdating ng panahon, hindi siya makakaalis kung gusto niya. Ngunit nang makitang nahulog na si Yesuan sa kanyang lonet, siyempre nag-aatubili siyang umalis ng ganoon kadali. Hindi niya alam na kahit na si Yesuan ay nakulong sa Devouring Lonet sa oras na ito, hindi siya naapektuhan kahit kaunti, ngunit ang Devouring Lonet ay ganap na kontrolado ni Yesuan. Matapang, bahagyang nag-alinlangan lamang ang lalaki, at napansin na ng malakas na lalaki ang pagbabago rito, at sa isang dagandong, 5 tao ang agad na sumalakay sa gilid na ito.
May isa pang putok, ang lalaking kampante pa rin noong nakaraan, at naramdaman na matagumpay niyang nakulong si Yezuan at nagkaroon ng pagkakataong makatakas, ngunit sa susunod na sandali ay binomba siya ng 5 malalakas na lalaki, naging ulap ng dugong ambon, at hindi siya maaaring mamatay. Sa sandaling namatay ang taong iyon, kinokontrol ni Yezuan ang lambat ng mga batas upang mahulog sa lupa. Sa ibabaw, tila ito ay dahil ang web ng mga batas na ito ay hindi nasa ilalim ng kontrol ng kanyang Panginoon, kaya ito ay babagsak. Ngunit walang nakakaalam na ang lahat ng ito ay lihim na minamanipula ni Yezuan. Sumulyap ang 5 powerhouse kay Yezuan, na nakulong ng lonet, ngunit walang kumilos para agawin ito, ngunit tahimik na muling umatras at ipinagpatuloy ang kanilang laban. Sa puso ni Yezuan, ang pag-uugali ng mga banal na hayop na ito ay masasabing sobrang katangahan. Siyempre, kung ang mga banal na hayop na ito ay hindi hanggal, siya Yezuan ay walang pagkakataon na mabuhay. Sa oras na ito, kasama si Yezuan bilang sentrong punto, mayroong mga labanan sa lahat ng dako, at mayroong patuloy na pagbagsak ng mga banal na hayop, na parang ang pangunahing layunin ng mga banal na hayop na ito ay hindi upang mangagaw ng mga kakaibang kayamanan, ngunit para lamang makipaglaban. Ang lambat ng mga batas ay unti-unting nawawalan ng lakas, at natatakot ako na tuluyan itong mawala sa maikling panahon, ngunit walang pakialam si Yezuan. Tahimik na tumingin si Yezuan sa paligid, ngunit mayroon din siyang ideya sa kanyang puso. Ang mga divine beast na ito ay mabangis na nakikipaglaban, para kay Yezuan, hindi ito isang pagkakataon upang pagbutihin ang kanyang lakas. Sa anumang kaso, kung maaari kang magkaroon ng higit na kapangyarihan, magkakaroon ka ng mas mahusay na pagkakataon na makatakas. Sa makatuwid, nang hindi napapansin ng lahat ng mga banal na hayop, sa larangan ng digmaan, patuloy na nawawala ang mga bangkay ng mga banal na hayop, ang iba ay mga buong bangkay, at ang ilan ay kulang na lamang ng mga braso at binti. Siyempre, hindi na kailangang sabihin, ang kinaroroonan ng mga bangkay na ito ay naunawaan, at sila ay natural na nilamon ni Yezuan. Ding, nakalusot na ang host, ang kasalukuyang 4th grade Middle God Emperor. Realm. Ding, nakalusot ang host, at ang kasalukuyang 5th-ranked Middle God Emperor Realm. Habang patuloy na nilalamon ni Yezuan ang mga bangkay ng mga divine beast na iyon, at ang kaharian ay patuloy na umuunlad, ang mga galaw ni Yezuan ay maingat pa rin sa simula. Pagkatapos ng lahat, nag-aalala siya na siya ay matuklasan at magdulot ng hindi kinakailangang gulo, ngunit sino ang nakakaalam, kahit na malaman ng isang tao ang mga kilos ni Yezuan, wala silang pakialam. Sa makatuwid, sa halip ay pinalaki ni Yezuan ang kanyang tapang. Siyempre, gayunpaman, ang mga bangkay na maaaring lamunin ni Yezuan ay limitado. Kung tutuusin, si Yezuan ay nakulong na ngayon sa isang lugar, at imposibleng kolektahin ang mga bangkay na iyon kahit saan, kaya ang mga bangkay na malapit lang ang kanyang makukuha. Sa kabutihang palad, kahit na ang mga bangkay sa mga kalapit na lugar na ito ay pinutol, lahat sila ay pag-aari ng malalakas, kaya si Yezuan ay nakakuha din ng malaking benepisyo mula sa pagkolekta ng mga bangkay na ito. Sa maikling panahon, nilamon lang ni Yezuan ang bangkay, na hinayaan si Yezuan na makapasok sa 1st grade God Emperor Realm sa isang iglap. Gayunpaman, ang ganitong uri ng koleksyon ay hindi maaaring tumagal magpakailanman, dahil alam ni Yezuan sa kanyang puso na bagamat walang pumapansin sa kanya sa santukan ngayon, habang umuusad ang labanan, kung gayon ang mga banal na hayop na nanatili rito ay natural na magiging pinakamakapangyarihan. May ideya na si Yezuan sa kanyang puso, at sa oras na ito, maaari lamang hayaan ni Yezuan ang Flower God Sword Servant na magsakripisyo. Sa sandaling mawala ang Chaos Lonet, nawala si Yezuan kasama niya, dahil nagtago na si Yezuan sa lumalamon na espasyo, ngunit sa pwesto, iniwan niya ang Flower God Sword Attendant. Upang maging tumpak, ang Flower God Sword Square ang unang tumakas sa malayo, at ang direksyon ng pagtakas ay kung saan mismo naruroon ang isang malakas na lalaki. Sa ilalim ng utos ni Yezuan, ang Flower God Sword Attendant ay may hawak na isang banal na sandata na mukhang katulad ng Divine Sword sa kanyang kamay, bagamat ito ay sadyang nakatago, sadyang naglabas ito ng bakas ng hininga. Sa sandaling dumating ang Flower God Sword Attendant sa gilid ng malakas na lalaki, ibinigay niya ang banal na sandata sa malakas na lalaki ng walang pag-aalinlangan. Saan kaya mag-iisip ang malakas na lalaking iyon, kaya madali niya itong kinuha. Pagkatapos ng lahat,
Ang banal na sandata na ito ay mukhang medyo katulad ng Divine Sword. Ito ay isang mataas na imitasyon na si Yezuan ay gumastos ng malaking halaga ng mga faith point upang ipagpalit mula sa System Store. Kabanata 2450, Tambangan. Maging ito ay ang hitsura o ang katapatan, ito ay halos kapareho ng Tayback ng Godslayer, hindi bababasa, mahirap makita ang pagkakaiba ng walang maingat na pagmamasid. At pagkatapos gawin ang lahat ng ito, direktang nagpakamatay ang Flower God Sword Squire. Wala man lang reaksyon ng malakas na lalaki, sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung ano ang nangyari, at may hawak siyang Peking God Killing Sword sa kanyang kamay, ngunit bahagya siyang natigilan nang tumingin siya sa Flower God Sword Servant. Ibon, ang lakas ng loob mong gawin ito. Biglang, sa tabi ng malakas na lalaking ito, isang boses ang pumasok sa isip ko. Lumabas na may nakapansin din sa pagbabago dito, at kapag nakita niyang nawala na ang figure ni Yezuan sa lonet, natural siyang mapagkakamalan kapag pinagsama niya ang peking espada sa kamay ng malakas na lalaki. Kaya sa mga sandaling ito, walang pagdadalawang isip na sumugod sa lalaking sobrang lakas. Anong ginagawa mo? Naguguluhang tanong ng lalaki. Sa kasamaang palad, walang sinuman ang nagbigay pansin sa kanya. Boom! Isang suntok ang itinapon, at bago pa maisip ng malakas na lalaki na nagngangalang Hangho kung ano ang nangyayari, siya ay natambak, at ang peking espadang nakapatay ng Diyos sa kanyang kamay ay nagpalit na ng kamay. Bilis, nandyan ang kayamanan. Sa pangungusap na ito, sa isang iglap, ang malakas na tao na kakakuha lang ng huwad na tayback na pumapatay ng Diyos ay hindi na nagkaroon ng oras na tingnan ang espadang nakapatay ng Diyos, at nahulog na siya sa isang pagkugkob. Ang kaguluhan ay sumabog, sa pagkakataong ito, mas madyugo at brutal. Kung sa nakaraang labanan, ang mga Diyos at hayop ay gumamit lamang ng 3 puntos ng lakas, kung gayon sa sandaling ito, nakakuha na sila ng 12 puntos ng lakas. Nagsimula ang patayan, madyugo at brutal na pagpatay, at sa isang iglap lang, nabahira na ng pula ang buong kalangitan. Si Yezuan ay kumakain ng espasyo, at nakikita rin niya ang mga pagbabago sa labas ng mundo. Upang maging tumpak, si Xuanbing ay hindi ganap na nakapasok sa devouring space, kung tutuusin, ang pagkakaiba sa pagitan ng bilis ng daloy ng devouring space at sa labas ng mundo ay masyadong malaki, at ang kumpletong pagpasok ni Yezuan dito ay talagang hindi isang napakatalino na pagpipilian, kaya ang posisyon kung saan nakatayo ngayon si Yezuan ay talagang ang entrance junction ng devouring space. Dito, naitago ni Yezuan ang lahat ng kanyang hininga, ngunit nagawa niyang mapanatili ang parehong bilis ng mundo sa labas, kaya sa posisyon na ito ay isang napakahusay na pagpipilian. Tahimik na pinanood ni Yezuan ang pagpatay sa labas ng mundo, bagamat ang pagpatay na ito ay talagang sanhi ng kanya, ngunit hindi ito tiniis ni Xuanbing. Ang mga powerhouse na ito ng Demon God Divine Domain, kahit na mamatay silang lahat, hindi kumukurap si Yezuan, ang mga taong ito, dapat silang mapahamak. Ang pagbagsak ng langit at lupa ay hindi na sapat upang ilarawan ang kasalukuyang sitwasyon, sa oras na ito, sa langit, sa lupa, sa lahat ng dako ay puno ng nakamamatay na hininga, lalo na sa paligid ng huwad na espadang pumatay sa Diyos, ito ay mas nakakatakot. Isang malakas na lalaki ang bumagsak sa mismong lugar. Nabasag ang langit, at ang lupa ay naging pula ng dugo. Hindi mabilang na mga powerhouse ang ginawang 40,000 lupain ang lugar na ito. At ang huwad na espada ng pagpatay sa mga Diyos ay ipinapasa sa mga kamay ng malalakas na tao. Sayang lang kung sinong super strong na makakuha nito ay papatayin sa isang iglap. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay namatay, isa pang tao ang agad na humalili sa kanyang lugar. Ang buhay ay walang katapusan, at ang labanan ay walang katapusan. Ang mga taong ito ay ganap na baliw. Ganap na naging baliw. Ang puso ni Yezuan ay natakot dahil, hanggang ngayon, hindi niya alam na may hindi mabilang na mga banal na hayop na nagtatago sa mga anino sa paligid, at ang mga banal na hayop na ito ay nagtatago sa mga anino sa simula, at hindi sila nakilahok sa labanan, ngunit nang lumitaw ang Peking Divine Sword, sila ay lumitaw. At saka, mukhang mas marami pa ang nakatagong tao kaysa dyan. Malinaw, may mga malalakas na tao na nahuhulog sa lahat ng oras, ngunit mayroon pa ring hindi mabilang na malalakas na tao na patuloy na sumusunod sa isa't isa, at ang buhay ay tila walang halaga sa sandaling ito.
Siyempre, ang lahat ng ito ay walang kinalaman kay Yezuan. Si Yezuan ay naghihintay lamang, naghihintay na ang sentro ng labanan ay lumayo rito. Ang bawat powerhouse ng Divine Beast na nakakuha ng Peking Divine Sword ay umalis kaagad, at walang oras upang makita ang pagiging tunay, at kahit na malaman ng isang tao na may mali sa Peking Divine Sword, walang sinuman ang makikinig sa kanyang paliwanag. Kaya, ang sentro ng labanan ay lumalayo. Araw, karaniwan, maaaring tumagal lamang ng kalahating oras upang maglakad palayo, ngunit ngayon, ito ay tumatagal ng 3 araw. Maaaring hindi masyadong malayo ang distansyang ito, ngunit hindi na makapaghintay pa si Yezuan. Kung tutuusin, hindi maiiwasan na may malalakas na tao na maghinala na kapag dumating na ang oras upang lumingon, hindi na maiipit si Yezuan dito. Sa basag-basag na lupa, makikita ng sinuman na nagkaroon ng isang hindi mapapantayang trahedya na labanan dito. Hindi na sapat upang ilarawan ang paghina ng lugar na ito, masasabing kahit ang malalaking bato ay wala na. Biglang, sa gitna ng dumi, isang maliit na punso ang biglang gumalaw, at isang figure ang nakitang lumulubog. Sa sandaling lumitaw ang figure, tumakas ito sa malayo ng walang pag-aalinlangan. Wala kahit katiting na pag-aatubili. Ang taong ito ay si Yezuan, saan maglalakas loob si Yezuan na manatili ng kalahating minuto sa oras na ito, halos gamitin ang kanyang buong bilis. Bukod dito, handa pa siyang mag-teleport sa mahiwagang trial space anumang oras. Ang trial space na iyon, dahil masyadong mataas ang strength requirement, kaya alam ni Yezuan na wala siyang kaunting silbi kung papasok siya ngayon, at napakaraming pagkakataon para mag-teleport, kaya hindi handang sayangin ni Yezuan. Gayunpaman, kung talagang may malakas na tao na humahabol sa kanya, kung gayon si Yezuan ay maaaring walang pagpipilian. Ang bilis ni Yezuan ay napakabilis, at sa simula, talagang walang abnormal. Ngunit nang makatakas lamang si Yezuan ng wala pang 3 milyong milya, nalaman niyang nalok siya ng ilang banal na pag-iisip ng sabay-sabay. Sumimangot si Yezuan, tila may mga matatalinong Divine Beast pa rin na nag-alinlangan sa lokasyon ng Lonet, kaya may ganitong eksena ngayon. Malinaw, ang mga taong ito ay parating kay Yezuan. Gayunpaman, ang tanging bagay na nagmadali kay Yezuan upang makahinga ng maluwag ay dahil ang mga taong ito ay naglakas loob lamang na ilantad ang kanilang mga sarili hanggang ngayon, ipinakita rin ito na hindi sila sobrang lakas. Siyempre, anong klaseng cultivation iyon, hindi alam ni Yezuan. Si Yezuan ay tumakas ng napakabilis, dahil alam niya na kahit na ang kaaway na nagkulong sa kanya ngayon ay hindi masyadong malakas, ngunit kapag siya ay nasabit, pagkatapos ay natatakot ako na walang magandang prutas na makakain. Nakakalungkot lang na halatang hindi hahayaan ng kalaban na makatakas si Yezuan ng ganito. Boom! Aba, nagkaroon ng malakas na putok, at kasabay nito, biglang lumitaw ang isang pader ng tubig sa paligid ni Yezuan. Sa totoo lang, isang water ball ang ganap na napalibutan si Yezuan. Ang batas ng Water System Enchantment Realm. Ito ay naging isang espesyal na larangan ng batas ng sistema ng tubig. Bukod dito, ito ay hindi isang larangan na inayos ng isang tao, ngunit isang larangan ng pormasayo na pinagsama-samang isinagawa ng maraming tao. System, ano ang field na ito? May kaina-hinalang tanong ni Yezuan, ang kaharian na ito ay tila hindi masyadong malakas, kahit sa ibabaw. Binalot ng maputlang asol na tubig ang lugar, at kasabay nito, ang hangin sa gitna ay tila hindi karaniwang mahalumigmig, ngunit ang puwersa ay napakabanayad na ang mga tao ay hindi nakakaramdam ng kahit katiting na banta. Kaya naman walang naramdamang banta si Yezuan.